Lalis Chika, Tony Pangilinan, ayaw na ng kilig-kiligan sa isang relasyon. Ano kayang ibig niyang sabihin? Saad niya, you don't need butterflies anymore. You need peace that stays, effort that shows, and a partner whose presence feels like home, not a storm. 'Di ba? Tandaan, noong panahon na akala mo ang pag-ibig ay tungkol lang sa kilig, yung tipong kapag nakita mo lang pala siya o nabasa ang mensahe niya, parang lumilipad ang puso mo. Parang may paro-paro sa tiyan mo at parang lahat ay masaya and perpekto lamang. Akala mo naman iyan ang tanda ng tunay na pagmamahal. Yung nakakagulat, nakakatuwa at minsan ay nakakalito pa. Pero habang tumatagal at lumalalim na ang iyong karanasan, napagtanto mo ang kilig ay pansamantala lamang. Ito ay parang magandang panahon na minsan lang dumating. Masarap maramdaman pero hindi sapat para maging pundasyon ng buhay o relasyon. Dahil pagkatapos ng kilig, doon mo makikita ang tunay na kulay ng lahat. At minsan, ang mga taong nagbibigay sa iyo ng pinakamalakas na kilig ay sila rin ang nagiging dahilan ng iyong pinakamalalim na sakit at kalituhan. Kaya't nung nakilala ko si Belle, doon ko na-realize na hindi pala kailangan ang paro-paro ng kilig. Kailangan mo ng kapayapaang mananatili at si Belle yon para sa akin. Yung uri ng kapayapaan na hindi nawawala kapag nagkaroon ng problema. Hindi nawawala kapag tahimik lang kayo at hindi nawawala kahit anong mangyari. Yung tipong kapag kasama ko siya, hindi ako nag-aalala na sasaktan niya ako. Kung iiwan niya ba ako o kung magbabago ba ang pagtingin niya sa akin, yung uri ng kapayapaan na nagbibigay sa akin ng kasiguraduhan. Nandito ako, ligtas ako, at mahalaga ako. Ito yung higit na mahalaga kaysa sa anumang kilig na lumilipas lamang. 'Di ba kailangan mo ng pagsisikap na nakikita, hindi yung puro salita lang. Hindi yung magaling lang magsalita ng matatamis na pangako at hindi yung kailangan mo mang magmakaawa para lang maramdaman kung mahalaga ka. Kasi ang tunay na pagsisikap ay nakikita sa gawa, sa paraan ng pagtrato niya sa iyo, sa oras na ibinigay niya, sa pag-unawa na ipinapakita niya at sa paraan ng paglutas niya ng mga problema kasama ka. Ang tunay kasing pagmamahal ay hindi lang sinasabi, ito ay ginagawa paulit-ulit kahit hindi madali, kahit nakakapagod, kasi kung mahalaga ka talaga, hindi ka niya hayaang magtanong-tanong kung mahalaga ka ba sa kanya. Ipaparamdam niya ito araw-araw. At higit sa lahat, kailangan mo ng partner na ang presensya niya ay parang tahanan, hindi parang bagyo ha. Kasi dati, baka akala mo magandang relasyong puno ng emosyon. Minsan masaya, minsan malungkot, minsan magkasundo, minsan nag-aaway ng matindi. Akala mo ang pagiging matindi ang tanda ng tunay na pagmamahal. Pero alam mo na ngayon, ang taong parang bagyo ay magpapasaya sa iyo pansamantala. Pero siya rin ang magwawasak ng iyong puso at kapayapaan. Ang taong parang bagyo ay nagdadala ng gulo, takot at kawalan ng kasiguraduhan. Hindi ka makakahinga ng maluwag kapag kasama mo siya. Laging may pag-aalala kung kailan sasapit ang susunod na gulo. Pero yung taong parang tahanan, siya ang iyong pahinga. Kasi kapag kasama mo siya, pakiramdam mo ay nakauwi ka na. Ligtas, mainit at payapa. Siya ang taong nagpapagaan ng iyong pasanin. Hindi ang nagdaragdag ng bigat sa iyong balikat. Siya yung taong nagpapatahimik ng iyong isip, hindi ang nagpapagulo nito. Siya ang taong kapag kasama mo, alam mong kahit anong mangyari sa labas, sa kanya ay makakahanap ka ng ligtas na lugar. Ang taong parang tahanan ay hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang lagi niyang maging tapat, mabait at laging nandyan para sa iyo. Kaya wag mo nang hanapin ang kilig-kilig na paro-paro na yan. Hanapin mo ang kapayapaan na hindi nawawala. Huwag mo nang hanapin ang taong magaling lang magsalita. Hanapin mo ang taong may gawang makikita. At higit sa lahat, huwag mo nang piliin ang taong parang bagyo. Piliin mo ang taong parang tahanan dahil doon mo mararanasan ang tunay na kaligayahan at pagmamahal na mananatili magpakailanman.